Hello sa inyo mga kasari, magandang hapon po sa inyong lahat. So for today's video is, itong vlog na to is medyo kakaiba sa mga binablog natin. Dahil ito ay sa mga napapanghinaan ng loob, ganyan sa kanilang sari-sari store, yung mga gusto nang sumuko. Ito guys yung vlog na makakapagpa-motivate sa inyo. Dahil tayo guys, bilang tao, meron tayong kanya-kanyang problema na dumadating sa buhay. Hindi mawawala po yan sa ating pang-araw-araw na pamumuhay na nagkakaroon tayo paminsan-minsan ng problema. So, eto, share ko lang guys sa mga bagong subscribers ko dito sa aking YouTube channel. So, paano nga ba ako guys nakabangon dun sa point na muntik-muntikan ng malugi yung itong sari-sari store nung kami ay na-aksidente way back March 23, 2023. So last year guys, kami ay na-aksidente ni partner at sobrang laki ng nagastos namin at dun sa yung nakabangga namin is wala ni piso, ni singkong duling na nanggaling sa kanya. So, pinabayaan na namin yon, pinagpasadyos na namin yon guys. Nung mga panahon na yon kasi pares kaming nagpapagaling ni partner. So, ayun, paano nga ba ako na-motivate para ipagpatuloy itong ating sari-sari store noong 2023 nung kami ay na-aksidente. Sa mga hindi po nakakaalam, ako po ay almost 3 months po na hindi nakapagtinda, hindi nakalakad, hindi nakaalis, hindi nakapamili, hindi, as in lahat wala. Nasa loob lang ako ng bahay, nagpapagaling. So, bakit nga ba ganun katagal? Kasi guys, ako nung na-aksidente kami, ako yung pinaka napuruhan. Si partner, nakasugat siya, tinahe, gumaling. Ako kasi guys, nagkaroon yung paa ko ng fracture. Talagang hindi po siya pwedeng ilakad hanggang hindi nag-heal. So, si partner, hindi siya sanay sa pagpapatakbo ng sari-sari store. Tapos, siya pa yung nag-aasikaso sa akin, sa pagkain namin. So, yung oras ng pagbubukas niya, talagang iba-iba. Minsan alas 8, alas 7, tapos nagsasara siya kung kailan madaming bumibili, alas 5 ng hapon. Kasi nga madami pa siyang aasikasuhin. Siya lahat ang gumagawa ng gawaing bahay. Pero nung medyo pagaling na ako, nakakalakad-lakad na ako, nakasaklay ako. So, pinapractice ko na kahit hindi pa masyadong fully recovered ako nun. Pinapractice ko ng kumilos-kilos sa bahay. So, ano nga ba nakapagpamotivate sa akin mga kasari na ayun, talagang bumawi ako sa sari-sari store. Sabi ko, kinausap ko yung sarili ko. Sabi ko, paggaling ko, talagang babawi ako sa sari-sari store. Talagang papalaguin ko ulit yung tindahan. Kasi nga guys, kung makikita nyo noon yung sari-sari store, nung na-aksidente kami, talagang halos maubos yung laman niya kasi nagbabayad kami ng utang. Wala masyadong benta na pumapasok, tapos araw-araw kaming nagsisave para mabayaran yung utang. Kasi guys, na-aksidente kami noon. Ang gamit naming motor is hindi po sa amin. Kaya po nasira po siya, nagbayad po kami, tapos laki din ang gastos namin sa hospital bill kasi yung ambulansya kung saan kami na aksidente sa Silang, doon kami dinala sa bagong hospital sa, nakalimutan ko na basta bagong hospital dito sa bandang Silang, private hospital. So alam nyo ba mga kasari, 2 to 3 hours lang kaming namalagi doon. Pinaghiwalay pa kami ng kwarto. Naka 15,000 din mga kasari yung bill namin doon. So, nabayaran namin yon. Syempre, hindi kami makakalabas kung hindi mo babayaran yung bill ng fully paid. So, 15K agad-agad. Tapos yung gastos doon sa nasira sa motor na Honda Click, nung na-aksidente kami is nasa 20 plus. So, ang laki guys nang naubos namin nung mga time na yun. And, ayun, sobrang stress,
sobrang depressed kaming dalawa ni partner. Kasi nga alam niyo naman, dito lang kami kumukuha ng gastos namin sa araw-araw. Kaya yun, yung nagpa-motivate sa akin mga kasari is, talagang mahal na mahal ko tong tindahan na to eh. Talagang kahit sabihin na pagod-pagod dito araw-araw, talagang passion ko to. Ito yung gusto kong ginagawa sa araw-araw. Kahit na sabihin ng ibang tao na tindera lang, ganto ganyan, hindi ko binababa yung sarili ko mga kasari, dahil naman sa sari-sari store marami tayong mga tao na natutulungan, 'di ba? At least 'di ba, kahit papaano natutulungan natin sila, tapos kumikita pa tayo. So yun nga, pinangako ko sa sarili ko na kapag ako ay gumaling at nakalakad-lakad na, babawi talaga ako. Kasi guys, yung pag-handle naman ni partner, iba yun eh. Kesa naman ako na totoong nagpapalakad talaga nitong tindahan. Tapos yun guys, nung nakabalik na ako, hindi pa ako fully recovered, natuwa din, pansin ko, natuwa din yung mga customer ko, yung mga suki ko. Tapos parang naintindihan nila na medyo mabagal ako sa pagtitinda. Nagtitinda na kasi ako noon mga kasari. Kahit nakasaklay pa ako noon, hindi pa ako masyadong makalakad. Pakunti-kunti ko pa lang na ilalapat itong right na paa ko. Kasi ito yung naapektuhan guys eh. Nagka-fracture siya. So ayun, naintindihan naman ng mga customer kahit ang bagal kong magbenta. Hindi nila ako minamadali. So, ayan po mga kasari, let's continue. Meron dumating lang ako na delivery from NSD Trading. Ito guys, 1 week na tong delivery na to. Ngayon lang dumating. Pero okay lang. Kailangan nating habaan yung pasensya natin sa delivery. And mabait naman yung owner. Kaya okay lang na hindi naman masyadong hinahanap pa. Bukod doon sa dishwashing, ayun, talagang ilang araw nang ubos yung dishwashing ko. Pero, ox na ox. At least nandito na naman yung ating order. So, ayun nga, hindi nila ako minamadali sa pagtitinda kasi nga, alam nila may kapansanan ako eh, 'di ba? Nung time na yon. So, ngayon, ayan, okay na ilalapat na natin. Halos 1 taon na din tayong magaling. Nakabawi na tayo sa ating sari-sari store. Nakikita niyo naman siguro. So, improving pa din, bumabawi pa din tayo. So, kapag kasi mahal mo mga kasari yung ginagawa mo, mahal mo yung negosyo mo, kahit anong problema yung dumating, makakayanan mo sa tulong na rin ng partner mo. Yan, magmo-motivate sa'yo na ganito, ganyan. Talagang tulungan lang talaga ang kailangan. Tapos, kapag may problema, iiyak mo lang yan, iyak ka lang. Tapos, ayun. So, yung mga time na yon mga kasari, nung pilay-pilay pa ang atin nyo, dito muna ako namalagid ng halos kulang-kulang 1 month kina mother para maalagaan ako ng ayos kasi si partner busy. Dito siya natutulog sa bahay namin. So, dito ako nakikitulog sa kwarto ng kapatid ko noon. Tapos, ilang beses akong muntik natumba. Ilang beses din akong natumba. Gawa ng nadulas yung saklay. As in, napakasakit. Akala ko talaga hindi na ako makakalakad nung mga time na yon. Talagang tsinaga ko lang alagaan yung sarili ko, yung paa ko para makarecover ako ng mabilis. Pero inabot pa din po siya ng halos 3 months. So, ayun mga kasari yung nag-motivate sa akin na magpatuloy sa pagpapatakbo ng sari-sari store. Hindi talaga sumagi sa isip ko yung sumuko kasi ito na talaga yung alam ko na hanap buhay. Ayoko na rin magtrabaho na ako yung utos-utusan, kumbaga yung gusto ko yung hawak ko yung oras ko kahit na bilang isang tindera talagang wala na tayo halos pahinga. Hawak pa rin natin yung oras natin. Kung gustuhin man natin na magsara, makakapagsara tayo kasi tayo yung may-ari ng tindahan. Hindi katulad nung empleyado ka, hindi ka pwedeng magsara ng shop, 'di ba? Kasi papagalitan ka ng boss mo. So, ayun guys yung nag-motivate sa akin. Talagang nanalig lang talaga ako sa Diyos, nag-pray. Tapos, ayun, nilakasan ko lang yung loob ko sa tulong ni partner at ng mga nagmamahal sa akin, na nagmo-motivate sa akin na, oh, gagaling ka.
madaming kaso ng ganyan na ganto ganyan, gumaling naman. So, ayun. Yun guys, yun yung vlog natin for today. Kaya, ayun, nakabangon tayo at eto, dito ko na rin tatapusin ang aking vlog. Thank you so much for watching and happy selling po sa inyong lahat. Bye guys! Maingay na si Basha.